Hey, are you alright, dude? Sa sobrang sakit ng ulo niya kanina ay nakatulog siya at paggising niya, ay namulatan niya ang tatlo niyang kaibigan at nakamasid sa kanya ng mariin. Ba't nandito kayo? Tanong niya kina Xander, Miguel at Ricky. Sino ang nagpapunta sa inyo rito? Sabi ni Aling Pasita, madalas daw sumakit ang ulo mo ah. Ba't hindi ka tumatawag sa amin? Hindi naman big deal to kaya hindi na ako tumawag sa inyo Xander. Ba't hindi mo sinasabi sa amin na kaya pala kayo nandito, ay para magtago? Si Ricky naman ang nagsalita habang si Miguel ay umiling-iling lang. Guys, okay lang ako. Ano ba ang pagkakasabi ni Yaya sa inyo? Sinabi niya ba na mamamatay na ako kaya kayo nandito? Si Yaya ba ang nagkwento sa inyo o si Isabela? Bakit hindi ka na nagsasabi sa amin? Tanong ulit ni Xander sa kanya. Sino ba ang taong nasa likod nito? Hindi ko rin alam doon. Ang sabi lang sa akin ni Isabela, may tao daw na gusto akong patayin dahil pinatay ko raw ang kapatid ng kliyente niya. I don't know. I don't have any idea yet. Wala naman akong kaaway kaya hindi ko alam kung sino ang sumugod sa bahay ko last week. Ba't hindi mo nga sinabi sa amin? Napatingin siya kay Ricky. Ngayon niya lang napansin na may nakaipit na baril sa suot nitong pantalon. Ba't may dala-dala kang ganyan? Itago mo nga iyan. Mamaya nakita ni na Yaya at Mang Berto yan eh. Dinala ko to dahil nangako ako na tuturuan kitang gumamit nito, sagot nito sa kanya. Come on, get up. Simulan na natin ngayon para matuto ka kaagad. Masakit ang ulo ko. Hindi ko pa kaya ngayon Ricky. Nagpa-check up ka na ba? I thought all your results were fine and well. Bakit laging sumasakit ang ulo mo? Hindi ko nga rin alam eh. Napansin siguro ng mga kaibigan niya na gusto niyang magpahinga. Kaya isa-isang nagpaalam ang mga ito na lalabas na muna para makapagpahinga siya. Sa labas na muna kami, paalam ni Ricky. Magpahinga ka na muna dyan, sabi naman ni Xander. Sige, lalabas na lang ako mamaya kapag okay na ako, wika niya sa mga kaibigan niya bago lumabas ang mga ito ng pinto. Pag-alis ng mga kaibigan niya ay biglang nag-ring ang cellphone niya. Nang tingnan niya iyon ay napag-alaman niya na hindi nakasave ang numero nito sa cellphone niya. Gayunpaman ay sinagot niya imbes na baliwalain na lang. Who's this? Bungad niyang tanong. Your end is near, sagot nito. And your ass, sa tingin mo ba natatakot sa iyo? Tumawa ito mula sa kabilang linya. I know where you are and who you are with. So, do you think I'm afraid? I'm not afraid to die, you stupid moron. See you in hell. Ibinaba na niya ang tawag dahil wala siya mood makipag-usap sa hayop na yon. Maraming beses na siyang nakatanggap ng tawag na puro pagbabanto lang naman. Halos 1 taon na rin pero wala namang nangyayari sa kanyang masama. Rafael, antag ni Isabela sa kanya. Sinong kausap mo? Hindi ko kilala. Hindi mo kilala pero sinagot mo. Nag-ring eh. Pinasadahan niya ang kabuuan nito. Saan ka pupunta? Ganda mo ngayon ah. Diyan lang. Ililibot ko yung mga kaibigan mo. Saan mo ililibot? Diyan lang sa paligid. Tumango siya. Ingat kayo. Tumango naman ito. Ayaw mo bang sumama? Hindi na muna. Masakit pa nga ang paa ko dahil sa pagpunta natin sa bayan eh. Okay. Tumalikod na ito pero pumihit ulit ito paarap. Pwede ka bang hiramin yung cellphone mo? Tiningnan niya ito nang may kasamang nagtataka. Bakit? May cellphone ka naman ah. Pahiram lang. Bakit nga? Basta nga. Hindi pa man siya pumapayag ay bigla na lang nitong kinuha ng sapilitan ang cellphone niya na nasa kamay niya. Ibalik ko rin mamaya. Ano ba kasi ang gagawin mo sa cellphone ko? Walang babae dyan kaya wala kang makikita dyan. Hindi naman yun ang dahilan kaya ko to kinuha, anito. Pinisil-pisil pa nito ang ilong niya bago ito tuluyang umalis. Ano naman kaya ang gagawin noon sa cellphone niya? Nang maboard siya sa loob ng kwarto niya ay naisipan na niyang lumabas. Wala siyang naabutan sa kusina at sala. Maging ang yaya niya at si Mang Berto na laging nasa kusina ay wala doon ngayon. Nasaan kaya ang mga kaibigan niya? Sina Isabela, Yaya Pasita at Mang Berto. Umalis ba ang mga ito nang hindi nagsasabi sa kanya? Maya-maya pa ay may napansin siyang sulat sa ibabaw ng lamesa. Sulat kamay iyon ni Isabela. Umalis lang ako sandali para ihatid ang mga kaibigan mo. Sina Mang Berto at Aling Pasita isinama ko na rin dahil ayaw na daw nila dyan, kaya naman ikaw na lang ang tao dyan ngayon.
Kapag nagutom ka, kumain ka na lang dyan. Huwag ka nang kumilos dahil baka sumakit lang ang ulo mo. Babalik din ako agad para may kasama ka. Hintayin mo lang ako, bye. Paulit-ulit niyang binasa ang sulat na iniwan ni Isabela para sa kanya. Bakit ganoon? Kara-rating lang ng mga kaibigan niya tapos pinauwi na agad nito. Sina Yaya, Pasita at Mang Berto, bakit pinauwi na? Ligtas na ba sila? Wala na bang problema? Nang isa-isang niyang buksan ang mga nakatikip na pagkain na nasa lamesa, ay puro paborito niya ang nakahain rito. Ano bang meron? Bakit ang weird yata ng mga nangyayari? Ang tanong niya sa isip. Kahit nagtataka ay binaliwala na lang niya. Sa halip ay kinain na lang niya ang mga paborito niyang pagkain na nakahain sa lamesa at pagkatapos, ay hinugasan na rin niya ang mga kinainan niya. Pagkatapos niyang maghugas, ay naisipan niyang bumalik na lang ulit sa kwarto niya para magpahinga, pero paglabas pa lang ng kusina, ay sinalubong na siya ng baril ng isang lalaking ngayon niya lang nakita. Sino ka? Formal niyang tanong. Paano ka nakapasok dito? Hindi nagtagal, ay mayroon pang mga sumunod sa lalaki. Lahat ay puro may mga hawak na baril. Nagtataka naman siya kung bakit nakapasok ang mga lalaking to rito, gayong sabi ni Isabela, hindi basta-basta nabubuksan ang pinto ng safe house nito. Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Tanong nito. Hindi kita kilala at wala akong atraso sa iyo, sabi niya rito. Umalis na kayo bago pa kayo maabutan ni Isabela rito. Tumawa ang mga ito, hindi mo ba alam na wala na siya? Ano? She's already dead, pahayag ng lalaki. Tinitigan niya ng husto ang mukha nito. Hindi niya talaga ito kilala kahit halukayin niya pa ang laman ng utak niya. Imposible yon. Malabong mapatay niyo siya ng ganoon lang kadali, saad niya na naging dahilan para magkatawanan ang mga ito. Kani-kanina lang siya namatay. Anong sinabi mo? Nang makita niya na may dugo ang mga kamay nito, ay bigla siyang dinagsa ng kaba. No, it can't be. Hindi pwedeng mamatay si Isa ng ganoon kabilis dahil alam niyang magaling ito. You want proof? May dinukot ito sa bulsa nito at napag-alaman niya na cellphone pala iyon. May pinindot itong video kung saan nakatayo si Isabela, at sunod-sunod nitong pinaputukan ang babae sa dibdib hanggang sa matamba ito sa lupa. Sa tingin mo ba mabubuhay pa siya? Yan ang napapala ng mga taong pakialamera. Humanda ka, akin walang hiya ka. Nawala bigla ang takot niya dahil sa mga oras na to, ay gusto niyang iganti si Isabela sa lalaking kaharap niya, kahit pamamatay na siya ngayong araw. Matapang lang kayo dahil may mga baril kayo. He wanted to cry when he saw Isabela standing behind. She was bleeding so badly. Sinenyasan siya nito na yumuko siya, na agad naman niyang ginawa. Pagyuko niya, ay pinaulanan agad nito ng bala ang lalaking nakatayo sa harap niya. Ganoon din ang mga lalaking nakatayo sa likod nito. Isabela, yumuko ka lang, utos nito. Naulit na naman yung insidente kung saan wala siyang maitulong kundi ang yumuko, at hintayin kung kailan matatapos ang laban. This time, he needs to fight too. He needs to help Isabela to fight for their lives. Kinuha niya ang baril sa isa sa mga lalaking nakahandusay sa harapan niya, at ikinasa iyon at pagkatapos ay sunod-sunod niyang pinatamaan iyon sa mga lalaking paisa-isang pumapasok sa pinto ng safe house ni Isabela. Let's go! Kinuha ni Isabela ang kamay niya at pagkatapos ay hinatak siya nito papunta sa kwarto nito. Pagdating roon ay may pinindot itong button na naging dahilan ng pagbukas nito at pagkatapos, ay bumulusok na sila pababa. Isabela, I'm okay, don't worry. Pamunit ito ng kaperasong tela sa suot nitong damit at pagkatapos, ay itinali nito iyon sa braso nitong dumudugo. Hindi nila tayo mapapatay ng ganoon lang kabilis, sabi nito habang naglalagay ito ng mga bala sa baril nito. Hindi talaga dapat ako nagtiwala. Ha? What do you mean? Isabela, paano sila nakapasok sa loob ng safe house mo? Naiwan mo bang nakabukas ang pinto? Akala ko ba hindi basta-basta napapasok tong safe house mo? Anong nangyari? Sunod-sunod niyang tanong sa babaeng nakapikit habang nakasandal sa pader na bumubulusok pababa. Isabela, ano ba? Pwede bang sagutin mo ang tanong ko? Paghinto ng sinasakyan nila na parang elevator ang datingan, ay saka lang ito nagdilat ng mga mata. At bago sila humakbang palabas, ay hinubad muna nito ang suot nitong bulletproof vest at mabilis iyon na isinuot sa kanya. Bakit sinusuotan mo ako ng ganito, Isabela? For your protection, seryoso nitong sabi.
I don't need these. Anya at akmang huhuberan sana, pero hinawakan nito ang kamay niya para pigilan siya. We don't have enough time, Rafael. You need to use it for your protection. Kung inaalala mo ako, please don't. Since then, I can handle myself, kaya hindi mo ako kailangan alalahanin. And please, huwag mong peralin ang tigas ng ulo mo ngayon, dahil siguradong pareho tayong mamamatay kapag nagtagal pa tayo rito. Hinawakan nito ng mahigpit ang kamay niya bago siya nito hinayla palabas. Don't look back, wika nito. Sa di kalayuan ay may chopper na naghihintay sa kanila at sakay roon ang tatlo niyang kaibigan. Sumakay ka na sa chopper. Paano ka? Susunod ako. Okay. Pagsakay niya sa chopper, ay isinara agad ni Ricky ang pinto ng chopper, kaya masama niya itong tiningnan. Nang mapatingin siya kay Isabela, ay sinenyasan nito ang piloto na pa-under na agad ang chopper, kaya halos magwala siya sa loob. Hey, what the hell are you guys doing? Isa-isang niyang tiningnan ng mga kaibigan niya dahil pinipigilan siya ng mga ito para hindi siya makagalaw. Xander, what's this? Ano ba kayo? We can't leave her in this place alone. Pa-underin niyo na. Sa halip ay sabi nito sa piloto, kaya naramdaman niya na ang unti-unting pag-angat ng chopper mula sa lupa. Stop! Hysterical niyang sigaw. Hindi ako sasama sa inyo. Sasamahan ko si Isabela kahit mamatay pa ako. Ibinuhos niya ang buong lakas niya para makawala sa mga kaibigan niya, pero hindi siya nagtagumpay lalo pat tatlo ang pumipigil sa kanya. Kakalimutan ko na naging kaibigan ko kayo kapag may nangyaring masama kay Isabela. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad. I swear, sigaw niya. Nang tumingin siya sa ibaba ay nakita niya si Isabela na nakatingala sa kanya. It looks like her eyes are saying that she's gonna be alright, and that he doesn't need to worry for her safety. Ninitian din siya nito ng matipid at bahagya pang kumaway, and that makes his tears begin to fall. No, kung kanina matapang siya, ngayon ay isa-isang niyang tiningnan ng mga kaibigan niya para magmakaawa na pakawalan na siya. Please, let me go. Let me at least help her. I can't leave her in this kind of situation. She's fighting while I'm escaping to save my life, while she's fighting for hers. Hindi pwede. Magagalit sa amin si Chichay kapag bumaba pa tayo, Rafael, sabi ni Ricky. Look down. Tumingin siya sa baba. Nakita niya na si Isabela na nakikipagbuno sa mga lalaking hindi yata bababa sa 30 katao, at puro pa may mga hawak na katana. Mabuti na lang hindi pa pinapaandar ng piloto ang chopper palayo, kaya nakikita niya pa si Isabela. Sa bilis ng kilos nito, ay halos hindi niya masundan ang mga kilos nito dahil paikot-ikot sa ere. Her dress is now full of blood. After a minute, naubos na nito ang mga kalaban kaya napangiti siya, at nakahinga na rin ng maluwag. Pero, ang sayang nararamdaman niya ay saglit lang dahil puro de baril naman ang sumugod kay Isabela. Ang dami nila. Paano matatalo ni Isabela ang mga iyan? Frustrated niyang sabi, who the hell are they? Bakit hindi sila maubos-ubos? Fair na, utos ni Xander sa piloto, kaya pinaandar na nito ang chopper at tuluyan ng lumayo sa lugar. Xander, stop. We need to go, Rafael. Can't you see? Binabaril na tong chopper kaya kailangan na nating umalis. Paano si Isabela? Iiwanan natin siya roon. Wala ba kayong kilala na pwedeng tumulong sa kanya? Xander, tawagan mo lahat ng kakilala mo para matulungan nila si Isabela. Wala ba tayong gagawin? We're not like this. Hindi natin tinatakbuhan ang problema. Parang mga bingi ang mga kaibigan niya. Ano ha? Mga bingi ba kayo? Napahinto siya sa pagwawala, nang bigla na namang umatake ang pagsakit ng ulo niya. Halos sabunutin niya ang sarili niya, dahil para siyang mamatay sa sobrang sakit ng ulo niya. Inuuntog-untog niya rin ng malakas ang ulo niya, dahil umaasa siya na sa ganoong paraan ay mawawala ang sakit pero parang lumala pa. Rafael, ano bang nangyayari sa iyo? Hey, open your eyes. Are you okay? Rafael, don't sleep. Ang sakit ng ulo ko. Hindi ko na kaya. The next thing he knew was his friend calling his name before he closed his eyes. Puting kisame na ang namulatan niya nang magkaroon siya ng malay, at nakasuot na rin siya ng hospital gown. Bakit nandito ako, Yaya? Tinapik niya ang balikat ng Yaya, pasita niya na nakayuklik sa ibabaw ng hospital bed, kung saan siya nakahiga.
Yaya. Iho, kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos lang po Yaya. Ba't po ako nandito? Wala ka bang maalala? What do you mean Yaya? Umiling ang Yaya pasita niya. Gusto ko nang umuwi Yaya. Pwede na ba akong umuwi? Wala naman akong sakit kaya ba't nandito tayo? Sina mommy at daddy, nasaan sila Yaya? Hintayin muna natin na dumating ang doktor bago tayo umuwi, pag-iiba nito. Pagpasok ng doktor ay kasama nito ang mga kaibigan niya na sina Xander, Ricky, Isaac at Miguel. Oh, nandyan na pala si Doc. Kumusta? Seryosong tanong ni Xander. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay lang ako dude. Siya nga pala, kayo ba ang nagdala sa akin dito sa ospital? Kumunot ang noo ni Xander at pagkatapos, ay napatingin ito sa tatlo pa nilang mga kaibigan. Bakit? May problema ba? Umiling ang mga ito. Si Ashley. Okay ka lang? Tanong ni Ricky sa kanya. Ashley died 6 years ago. Nakalimutan mo na ba siniko ni Miguel si Ricky kaya napahinto ito sa pagsasalita? She's dead. Paano nangyari yun? Dude, magkasama lang kami kahapon. We're happy while drinking and then someone bumped to us. Naalala niya na lahat. Naaksidente nga pala sila ni Ashley at napuruhan ito, habang siya naman ay nakomatose ng isang buong taon. How's Ashley's brother? Galit pa ba siya sa akin? Wala ka bang maalala? How about Isabella? Do you remember her? Tanong ni Miguel. Sinong Isabella? I don't have any other girl in my life except Ashley. Hindi na ba sumasakit ang ulo mo Mr. Montecillo? Napatingin siya sa doktor na kanina pa nakatayo sa harap niya na ngayon lang nagsalita. Hindi na po Doc. That's good news. Pwede ka nang iuwi ng mga kaibigan mo, dahil wala naman akong nakikita na mali sa iyo. Everything is fine and well iho. Dinala niyo ba ako rito kahit wala akong sakit? Kunot noo niyang tanong sa mga ito. Paanong nangyari na pumayag ako na dalhin niyo ako rito, kahit wala naman akong nararamdaman na kakaiba? All of you are weird. Umiling-iling siya sa mga ito bago tumayo para magbihis na. He wanted to go home and rest. Pakiramdam niya, pagod na pagod siya kahit wala naman siyang ginawa. Pagdating niya sa bahay niya ay sinalubong siya ng matandang lalaki. Iho, kumusta ka na? Ayos ka lang ba? Mabuti naman nakauwi ka na. Sino po kayo? Tanong niya rito. Si Yaya Pasita lang kasi ang natatandaan niyang kasama niya rito sa bahay niya. Asawa po ba kayo ni Yaya Pasita? Ha? Anong ibig mong sabihin? Si Chichay. Nasaan si Chichay? Ba't hindi mo siya kasama? Sino po si Chichay? Yung babaeng nag-inakbayan ng yaya niya ang matanda, at iginiyapalayo sa kanya kaya nagtaka siya. Sa sobrang pagtataka niya ay nilingon niya ang mga kaibigan niya. Kilala niyo ba kung sino ang tinutukoy noong matandang lalaki? Hindi sumagot ang mga kaibigan niya. Sa halip, ay nagkibit balikat lang ang mga ito at isa-isang nang pumasok sa bahay niya. Hey ano ba? Did I cheat on Ashley? Sino ba si Isabella? Sino si Chichay? Wala siyang maalala talaga tungkol sa mga pangalan na nababanggit ng mga taong nakapaligid sa kanya. Pag-uwi niya sa bahay niya, ay para siyang nanibago kahit wala namang nagbago sa loob at labas ng bahay niya. Iho bakit? Tanong ng Yaya Pasita niya. May masakit ba sa iyo? Wala po Yaya, sagot niya rito. Pumasok ka na muna sa kwarto mo. Tatawagan na lang kita kapag tapos na akong magluto. Puro paborito mo ang lulutuin ko ngayon para marami ang makain mo. Salamat po Yaya, Anya. Kagaya nga ng sinabi nito, ay umakyat na siya sa kwarto niya. Bungad pa lang ay amoy pabango na ng babae. Wala siyang natatandaan na nagpapasok siya ng babae rito sa kwarto niya, simula nang mawala si Ashley sa buhay niya. Yaya, tawag niya sa yaya niya. Halika nga po muna sandali. Mabilis naman na nakarating ang yaya niya sa harapan niya. Oh bakit? Bakit amoy babae po rito sa kwarto ko? May pinatuloy ka po bang ibang tao rito kapag umaalis ako? Wala naman. Bakit ko naman gagawin yun? Your room, your rules nga diba? Sino naman ang patutulugan ko riyan? Tatlo lang naman tayo rito. Narinig niyang humulong-bulong ang yaya niya. May problema po ba yaya? Babalik na ako sa kusina kung wala ka ng kailangan dahil marami pa akong lulutuin ngayon. Yung mga kaibigan mo, pinapanto ko na rin para dito na kumain. Bakit po? May okasyon po ba? Wala naman. Masama bang imbitahin ko sila? Umiling siya. Siya, may one nakita.
Huwag kang masyadong mag-isip para hindi sumakit yang ulo mo. Wala naman po akong iniisip yaya. Nagtataka lang po dahil parang, bakit kaya ganoon? Bakit parang may kulang sa buhay niya? Nanghihina siyang napaupo sa ibabaw ng kama niya. Nawala nga sakit ng ulo niya, pero parang may kulang naman sa buhay niya. At dahil kung ano-anong pumapasok sa utak niya, ay naisipan na lang niya na lumabas mula sa kwarto niya para tulungan ang yaya niya. May balita na ba kay Chichay, Pasita? Napahinto siya sa tangkang pagpasok sa kusina, at bahagya rin na umatras, para hindi siya mapansin ng dalawang matanda na seryosong nag-uusap. Si Yaya Pasita niya ay naghihiwa ng karne habang ang matandang lalaki naman, ay naghihiwa ng patatas at carrots. Sa pagkakaalam niya, dalawa lang sila ng yaya niya na nakatira dito sa bahay niya. Naghanap ba ng kasama ang yaya niya? Sa bagay, mas maganda na rin na may kasama ito lalo pat lagi siyang nasa trabaho. Wala pa nga wala pang sinasabi sa akin sina Xander kaya wala akong alam. Bumalik na kaya siya sa bahay niya? Nakakalungkot lang dahil kulang na tayo ng isa. Sana lang magpakita siya atin balang araw. Oo nga kasakasama ko pa naman yun sa pagpunta sa palengke palagi. Napahinto pa sa paghihiwa ang yaya niya, dahil nakatitig na lang ito sa mga karne nasa harapan ng mga ito. Lahat ng damit niya nasa drawer niya pa rin. Ang dami niyang iniwan na damit kaya umaasa ako na babalik pa siya. Sino naman kaya ang pinag-uusapan ng dalawa? Kaya nga kahit siya ang dahilan ng pagkakaroon ko ng nerbiyos, gusto ko pa rin na bumalik siya rito. Sana naman bumalik siya rito sa susunod na mga buwan. Yaya. Nang tawagin niya ang yaya niya, ay mabilis pa sa 4:00 na nagbago ang emosyon ng dalawang matanda. Ang kaninang malungkot na emosyon, ngayon ay bigla na lang na naging masaya na. Pero kahit ganoon, ay napapansin pa rin niya, na paminsan-minsan ay napapabuntong hininga ang dalawa. Tuldok, may problema po ba? Sino po ang gusto niyong bumalik dito na nami-miss niyo? Si Chichay, sagot ng yaya niya. Kasambahay natin siya. Masipag at mabait ang batang iyon, pero umuwi muna sa kanila dahil may sakit ang nanay niya. Dumaan ba siya sa tamang proseso bago niyo siya tinanggap yaya? Baka naman, kung saan-saan mo lang kinuha yan Nagkatinginan muna ang dalawang matanda bago sabay na napatingin sa kanya. Yaya, may gusto po ba kayong sabihin sa akin? Wala, ano naman ang sasabihin ko sa iyo? May dumi po ba ako sa mukha? Napapansin ko kasi na panay ang titig niyo sa akin Pakiramdam niya, may mali sa kanya, base sa tingin ng dalawang kaharap niya. Nang makarinig siya ng ingay sa labas, ay nagpaalam na muna siya sa dalawang matanda, dahil sigurado siyang mga kaibigan niya ang paparating. Rafael, tinanguan niya si Xander nang tawagin siya nito. Kumusta? Wala na si Asher, bungad naman ni Ricky. Ha? Paano siya nawala? Nawawala ba o patay na? He's dead, pagkumpirma ni Miguel. Paano siya namatay? Asher is the only brother of his ex-girlfriend Ashley. Galit na galit ito sa kanya, dahil siya ang dahilan, kung bakit nawala ang kaisa-isa nitong kapatid. I guess, dinibdib niya ang nangyari kay Ashley. Ano ba ang cause of death? He was shot by someone to protect you Rafael, seryosong sabi ni Xander. Nakita niya siguro na masaya ka na, kaya sa sobrang inis niya, ay pinagplanuhan kanyang patayin dahil nakikita niya siguro na naka-move on ka na, samantalang sila, nagdadalamati pa rin hanggang ngayon. Naguguluhan siya sa sinabi ni Xander. Maayos naman ang relasyon nila ni Asher, kaya bakit naman siya nito pagbabantaan? Did someone kill him? Yes. Who? Someone who wanted to make you safe. And who's this someone you're talking about? Kilala ba natin? Bakit niya binaril si Asher? Not just him Rafael, she also killed her companions because of you. She risked her life to get rid of all the people who wanted to hurt you. She, yes. Saan ko siya pwedeng makita? Cemetery. Namatay ba siya dahil sa pagtatanggol sa akin? Sabay-sabay na tumungo ang mga kaibigan niya. Biglang sumakit ang dibdib niya. He was hurt kahit hindi niya kilala ang babae. Ang malaman niya na namatay ang babae dahil sa kanya, ay parang gustong niyang mawala ng malay dahil may nagbuwis ng buhay para sa kanya, gayong wala namang kwenta ang buhay niya kung tutuusin. Okay ka lang, magpapahinga na muna ako sa kwarto ko, column niya bigla. I feel like I'm tired, kahit wala naman akong ginagawa.
I don't know why, but I feel like I'm exhausted with my life. Hindi na niya hinintay na magsalita ang mga kaibigan niya, dahil bigla na lang niyang nilayasan ang mga ito. Teka, nasaan nga pala ang cellphone ko? Tanong niya sa kawalan. Hinanap niya ang cellphone niya sa kwarto niya, pero hindi niya ito nahanap. Kaya naman, napilitan siyang lumabas ulit para tanungin niya ang yaya pasita niya, na nasa kusina. Yaya, nakita niyo po ba ang cellphone ko? Parang nakakita ng multo ang yaya niya pati na ang mga kaibigan niya, nang bigla siyang sumulpot. Anong meron? Ba't parang kakaiba ang mga ikan-ikilos niyo? Mayroon ba kayong hindi sinasabi sa akin? Akala kasi namin nagpapahinga ka na, saad ni Miguel. Nagulat kami kasi bigla ka nalang sumulpot, tapos ang lakas pa ng boses mo. May problema ba sa kwarto mo? Tatanungin ko lang si Yaya kung nakita niya yung cellphone ko, sagot niya. Hindi ko kasi mahanap eh. Doon ko lang naman inilalagay sa bedside table ko, pero ngayon wala naman doon. Nasa kwarto ko iho, sagot ng yaya niya. Kunin mo na lang sa kwarto ko dahil malansa itong kamay ko. Pagpasok mo naman makikita mo agad yun eh. Sige po yaya, salamat po. Matapos niyang makausap ang yaya niya, ay umalis na rin agad siya para kunin ang cellphone niya sa kwarto nito. Nakita niya agad ang cellphone niya sa ibabaw ng kama nito. Imbes na umalis, ay tumambay muna siya sa kwarto ng yaya niya, bago binuksan ang cellphone niya. Kumunot ang noo niya, nang makita niya ang wallpaper niya ay babaeng may hawak na baril. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha ng babae, dahil ang kalahati ng mukha nito ay natatakpan ng baril. Who is she? Sino tong babae na to na nakialam ng cellphone niya? Tanong ng isang bahagi ng isip niya. Buburahin niya na sana ito, pero parang may pumipigil sa kanya na wag niya itong burahin, dahil malilintikan siya nito kapag nakita nito na binura niya ang wallpaper niya. Natawa siya bigla, nababaliw na yata siya. Paano magagalit ang babaeng nasa screen ng cellphone niya ngayon, cellphone naman niya ito. Paanong may picture dito ang babae gayong hindi naman niya ito kano-ano?